Good afternoon, everyone. Those people here attending the PUC Center, the Baguio Cup, although you're far away, but you're very close to us, and those people watching via Facebook and YouTube. Before I personally proceed to my lecture, I would like to say something. If your cell phone is getting too much attention, it might time to rethink your priorities. Kaya po ako nag-request ng pin mic. Ako po ay nagtuturo din sa military. Kapag ang tao hindi nakikinig, binabato ko ng mic. Kaya po ako nag-request kasi baka may bato ko yung mic. Okay? So are you ready to listen? Are you serious with your future? Yes, dapat. The reason why you are here is because you are committed, you are serious to your future. Okay, my topic is no longer new. Binigyan ko lang po siya ng konting approach. Okay, yun po ang lecture ng ating butihing CEO, the 8 steps to success. You know, everything great happened in this world become possible because there is someone who dared to dream. Nagkaroon po ng Atomy because our CEO is a dreamer, is a mongsang. Mongsang po ang tawag, is a dreamer. He dreamed of establishing a company that can produce absolute product with absolute price. Sabi po kanina ng product introduction, mura pero di kalidad. Yun po ay kanyang pinangarap. And true to his dream, he was able to put up the company, the Atomy, of which every one of us is enjoying. Okay, so now my question, are you ready to listen? Do you have dreams? May pangarap po ba kayo? Ask yourself, pakitaas po ang kamay, sino ang may pangarap? Okay, lahat sila ay may pangarap. Thank you very much. Ako rin po ay nangangarap. Dream. Nabanggit ko na po yan kanina. Ako po, ang pinakasimpleng payak na dream ko ay gumising sa oras na gusto ko. No? Yung po hindi nakakaalam. Kami po ay sa military, sa uniform, although I am retiring, kami po ay alipin ng oras. No? Deprived po kami sa tulog. Kaya yun ang isang pangarap ko noon, ang matulog ng matagal. Pero yes, kasi yun po ang kulang ko. Di ba kung ano ang kulang sa atin, yun ang ating pinapangarap. Pero salamat po, malapit na po akong matulog ng 8 oras sa tulog. Okay? Malapit na po yon. So yun ang po ang aking pinakasimpleng pangarap noon. But now, my dream, when I joined Atomy, is to have a balanced life. Sino po ang gumagawa ng kanyang life scenario? Konti lang. Ibig sabihin, hindi ka seryoso sa iyong pangarap. Diba? Yes, it's true. Kasi kapag seryoso ka, dapat lagi mong naaalala ang iyong pangarap. Kung wala kang pangarap, wala kang kinabukasan. Why? Obviously, if you do not want to dream a better future, you won't create one. Hindi ka gagawa ng magandang kinabukasan kapag wala kang pinangarap na maganda. Okay? So ulitin ko po kumusta ang inyong mga pangarap? Buhay pa ba? Buhay na buhay. So makikita ko mamaya, kapag gising kayo, ako'y maniniwala na buhay ang iyong pangarap. Okay? I was caught by this conversation. This is a clip from the movie Alice in Wonderland. Naligaw si Alice sa sangang daan, no? Fork Road. Tapos,
200 sa daan, hindi alam ni Alice kung saan siya dadaan. Tinanong niya ngayon yung pusa, si Cheshire Cat. Saan ang daan? Sabi ni Alice. Anong sagot ng pusa? Depende kung saan ka pupunta. Sabi ni Alice, kahit saan. Then, sabi ng pusa, it doesn't matter which road you will take. Yun po ang gusto kong sabihin ngayon. Alam niyo po ba yung daan papunta sa inyong pangarap? Or katulad din lang kayo ni Alice, na kahit saan lang, okay na. Then, wala po kayong patutunguhan. Dapat, alam mo kung ano ang daan papunta sa iyong pangarap. Yan, ganyan sana. Nabuhay din sila. Okay? Kanina gusto ko ng mambato. May paki-edit. Okay. Next. Without a dream, we would still be in a world without planes, engine, and lights. Imagine, if people had no dream, they would have never tried. Hindi na sana sila nangarap gumawa ng airplane. The Dwight brothers, sila yung nangarap na gumawa ng eroplano. Okay? Sila po ay bicycle mechanic lang. Pero sila ay nangarap na sana ang tao ay lumilipad. Nangarap sila, ginawa nila, tinupad nila ang kanilang pangarap, ngayon may eroplano. Ewan ko lang kung makakapunta tayo sa Korea, sa Taiwan, sa China, di ba? Baka taon or buwan bago ka makapunta sa lugar, sa mga bansang yon. But then, because of airplane, we can go to China, to Korea for 4 hours. Ganon. Because somebody dared to dream. Engine, kotse. Paano kaya tayo makakapunta dito? Maglalakad? Ilang oras? Ilang araw? No? We are enjoying now quality of life because people dared to dream. Okay? Atomy is here kasi alam niya, hindi natin katalino, sina Dwight brothers, sina Alexander Graham Bell who invented the telephone, hindi tayo henyo. But Atom makes it possible for us to achieve our dreams. Diba? So hindi natin kailangan henyo. And dito si Atomy to help us realize our great dreams. Now, nangangarap tayo, but sometimes nakakalimutan natin because there are a lot of dream stealers. No? Yung mga sa paligid natin, our parents. Meron nga akong na-share nga ni Diamond Master Ma'am Testican. Sabi daw, tinanong niya yung, kumusta na si Marina? Okay. Sabi daw ng sumagot, ayun, nagtitinda ng shampoo. See? Ganyan din po ako, no? Sabi ng mga kakilala ko, ito talaga, sabi niya, ano-ano yung pinag-aralan. Tapos, nagtitinda ng toothpaste, nagtitinda ng shampoo, di ba? Ganun po. These people, they try to steal the dreams, no? Our dreams. Pero huwag kayong magpa-apekto doon, okay? Even our teachers, no? Minsan, Marina, kumusta ka na? Alam ko, ano ka na raw? Bakit nakikita ko, ang dami mo po sa FB nagtitinda ka ng ano yun? Hemo? Ano yun, hemo? Gano'n, no? So, gano'n. Nag-aral-aral ka pa, kahit ang taong hindi nag-aral, kayang gawin ang ginagawa mo. So, watch out, no? These are the people that try to steal our dreams. Okay? Pwede yung partner. Mismo, partner natin sa Atomy. Mga negative. No, they're trying to steal our dreams. Friends. And of course, negative talking. Paulit-ulit naman ng seminar. Ano yan? Ano yan? Kapampangan pala yun. Ano yan? Diyos ko. Paulit-ulit na seminar, pare-pareho lang naman. Di ba? Watch out. Negative talking. Wala pong tutubong maganda kapag ikaw ay negatibo. Okay? Next,
difficulty or setbacks or unfavorable circumstances. Yes, life gets hard. That's why we started to doubt ourselves. No? Pahirap ng pahirap yung buhay. Kaya minsan, hindi natin parang napanghihinaan na tayo ng loob na hindi natin kaya. Okay? So watch out. Yan ay isang dream stealer. Next, contented life or comfort zone. Kontento ka nga ba sa buhay mo? Maybe you are contented, but I believe you are not fulfilled. Diba? Comfort zone. Masarap po talaga ang comfort, diba? Ako nga po, dapat pag-retire ko, I will live my life to the fullest within comfort. Kasi may pension. Di ba? Pero tanong, fulfilled ba ako? Siguro kontento. But what about my purpose? Fulfilled ba ako? Hindi. Hanggat hindi mo na-achieve yung purpose mo, hindi ka magiging kontento. Okay? So one way also is to search for your purpose. Okay? Fear. Naku, marami yan, no? Laziness, bad habits, no? We try to negotiate or compromise yung ating, sinasacrifice natin yung ating pangarap. Dahil minsan, feeling natin, mabigat ang katawan natin, tinatamad kang mag-attend. So, yun po. Let us all watch out those things. And of course, ulit-ulit, no? Negative mindset, no? Ano ba yun? Kasama yan, yung bad habits, negative mindset. Kanina, sorry po, no? It's a bad habits, no? Screen time. Kaya nga sabi ko, nandito tayo to learn. Hindi po makipag-usap sa cellphone mo. Kaya kung ang cellphone mo ang inaatupag mo, kaya sabi ko, it's time to re-evaluate your priorities. Baka hindi future mo ang priority mo. Baka yung kung ano man ang napapanood mo dyan sa cellphone mo. Now, that's why you are here. You are here to regain your dream and let us all together create a new life. Kontento na po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Hindi. So, with this, no, let us all together dream and dream big. Hindi po yung dream na okay na ako, basta't kumakain kami ng 3 beses maghapon ng anak ko, okay na kami. Kaya kapag may kumatok sa gate mo, hindi ka makalabas kasi baka may humihingi ng tulong. Wala kang pantulong. Kasi bakit? Anong pangarap mo? Pangarap mo ay makaraos lang kayo ng pamilya mo. Hindi mo hinangad na kapag may kumatok sa gate ng bahay mo, ay pwede kang tumulong. Di ba? So kaya let us all dream big. And of course, ito na naman po ako. Tulungan po natin ang Pilipinas. Kailangan ng tulong ng Pilipinas sa pamamagitan natin through Atomy. Ano po? Okay? So, okay. May kwento po ako. Meron pong 4 na nakulong sa France. Isang Scottish, isang Cuban, isang Israeli, isang Pakistani. Tingnan niyo po, walang Pilipino. Why? Ang Pilipino, disiplinado pagdating sa ibang bansa. Di ba? Kaya hindi ako naglagay ng Pilipino dyan. Okay? So, sana hindi ganon. Okay. Binigyan sila, itong 4 na bilanggong ito, binigyan sila ng pagkakataon. How do they spend the 3 years of life in prison? Sabi ng Scottish, gusto kong, ang labo kasi. Okay? Pwedeng, wala akong salamin eh. Medyo maliit kasi. Okay, so, a Scottish man asked for, ayun, thank you, 10 cartons of whiskey. 10 karton ng whiskey, alak. Yung Pakistani asked for 4 wives. Legal po yun sa kanila kasi Islam sila. No po? Huwag yung pong gagayahin, boys. Okay?
A Cuban man asked for 5 crates of cigar. Yung po binubuhat na ganun kalaki, crates po yon. And an Israeli or Jew asked for a mobile phone. Okay, next. Okay, after 3 years, the Scottish man came out drunk and unhealthy. Naging lasenggo, yung Scottish. The Pakistani man came out with 13 children and 2 pregnant wives. The Cuban man came out with cigars in his hands and mouth, but he had forgotten to ask for matches. Hindi niya nasindihan kasi walang posporo. Kaya ang ginawa niya, pinaglalagay na lang niya lahat sa butas yung mga sigarilyo. Okay. The Israeli man came out and told the jailer, "Thank you for giving me the phone. With it, my business not only survived, but grew by 200% in these 3 years. As appreciation, you'll receive a Rolls Royce." Hindi po yan si Diskaya, ha? Yung si Diskaya ang nagbigay ng Rolls Royce. Okay? Ano pong ibig kong sabihin? The choice we do today will affect our life 3 years after. Okay? So kung anong magiging decision mo ngayon, yan ang magiging buhay mo 3 years after. Just like this story. 3 years ago, it was pandemic. 3 years ago, before that, 3 years ago, I already decided to do atomy. Kaya during pandemic, hindi po ako, worry-free. Kasi nilalantakan na po namin yung hemohim. Okay? Hindi ako kinabahan together with my children. Kasi supported kami ng mga supplements, especially atomy. Because before pandemic, 3 years earlier, I already made a decision to do atomy. Now, it's your time to decide what kind of life you would like to live 3 years after. So the decision is yours. The choice we make today will have the effect, will have the kind of life 3 years after. Get? Okay. Okay. So, what are you choosing today? Ano ang pipiliin mo? Comfort or commitment? Tatamad-tamad ka kasi masarap ang nakahiga, ang nakahilata, or yung commitment mo sa pangarap mo? Commitment, okay? Fear or faith? Natatakot ka? Pipiliin mo ba yung matakot ka? Or mas paniniwalaan mong kaya mo? Yes. Kaya natin. Excuses or excellence? Excellence. Okay. So in the end, our future our future depends on which side you will choose today. So let us choose comfort, faith, and excellence. And I assure you, we will have a successful life 3 years after. Okay? Go? Are we on the same track? Are we going to choose comfort, faith, and excellence? Yes. Okay. Step 2. 8 steps po yan, pero kukunti lang. Una, kanina, dream. Pangalawa, commitment. Ito po yung definition ko sa commitment. Parang kapag nag-asawa, kamatayan lamang ang pwedeng magpakahiwalay sa inyo. That is commitment. Okay? Ride or die for your dream. That is your commitment. Hindi ka pa cute. Show up. Level up. And you don't give up. Kapag yan ang nasa puso mo, ikaw ay committed. Hindi po masamang pumalakpak kasi sabi, ibigay mo ng todo. Yan, ganyan sana. Oh.
Wala namang bayad. Alam ko ang Pilipino kapag libre, maano sila. Oh, di ba? Okay. So let us all be committed. Mamaya, maintindihan nyo pa rin ano yung salitang commitment. And may mga checklist para masabi mo, ay, hindi pala ako committed. Okay? Okay, there are 3 levels of commitment. 1, try hardly. Ang effort, minimal. Ano yung minimal? Once a year, mag-attend ng ODS. Once in a while, mag-introduce ng product. And then na-reject, hihinto na. Magtatagumpay ka ba? No. So, nagsayang ka lang ng oras. Definitely, you will not be successful in Atomy kapag gano'n ang iyong attitude, ang iyong commitment. Kaya pag may nagsabi na, ay, kahirap niyan. Parang hindi ka magtatagumpay dyan. Kasi, yun ang kaniyang commitment. Once in a while, once a year, mag-attend ng ODS. Once a blue moon, introduce ang product, and then na-reject, wala na. So definitely, ako nang magsasabi sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Okay, level 2, try hard. Ano yung effort? Good. Okay? Ginagawa mo si Atomy, but you are not consistent. That's it. Success, yes. You can be successful. Why not? But it will take time. Di ba si Atomy, 100 years, mag-exist siya? Baka doon sa 99th year, dahil hindi ka consistent, doon ka magtatagumpay. Okay? So, now, sana nakikita niyo, no? Anong level of commitment you have in doing the business. Number 3, try level best or maximum. Kapag yan ang iyong commitment, sure ang iyong tagumpay. No ifs, no buts, only forward. Let us attend ODS. Sabi na, ay, umuulan. Di ba? Maraming reason. Pero kapag ang commitment ng isang tao ay walang dahilan, attend tayo ng ODS, tara! Okay, ganon, no? So, I assure you, tayo po ay magtatagumpay sa paggawa ng business na ito. Okay. Are you still with me? Okay pa rin? Okay. Next. Ito po be committed, be determined. Technique. Number 2, steps. If you want to be successful, nobody can stop you except God. Do you believe so? Yes. Kapag gusto ko nang pa-stop ni God, sumunod ka. Okay? Because God knows better. Second, those who win are those who think they can win. Again, it boils down to mindset. Kapag inisip mong magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Siyempre, kapag inisip mong hindi ka magtatagumpay, hindi ka magtatagumpay. Okay? The choice is always yours to make. Number 3, the difference between a successful person and other is not lack of knowledge, but rather lack of will. Anong ibig sabihin yan? Success comes only from information, but with action. Okay? Hindi puro informasyon. Hindi puro seminars. Baka yung ulo mo ganito nakalaki sa dami ng alam mo. Pero yung mga kamay pumapayat at paa kasi hindi mo ginagamit. Tingnan niyo po. Every once a week lang ang ODS, ang seminars. We have 7 days a week. 1 day is pabayaan mo na yung Sunday para sa Diyos. Isang araw sa seminar, you still have 5 days. Yung 5 days na yon, ilaan mo sa aksyon. Di ba? Kasi mas marami yung pag-attend mo ng seminar, hindi ko po binabaliwala yon. Pero baka nagkukulang ka ng aksyon. No? So, kailangan mas marami yung aksyon kesa sa information. Kapag gumagawa ka ng aksyon, nadadagdagan din ang iyong information. Marami kang alam pero hindi mo ginagawa sa aksyon. You will not experience the real scenario in doing the business.
Okay po? Lapatan natin ng maraming aksyon at informasyon. Pero siyempre, mas priority yung maraming aksyon. Okay, next. If you don't like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. Okay. Kasi nagkulang siya. Ano yung pinakaayaw natin sa paggawa ng business? Rejection. Di ba? Mapapalitan mo ba yung pag-iisip ng tao kung gusto kanyang i-reject? Hindi, di ba? Hindi mo mapapalitan, hindi mo control yon. So, anong kailangan mong palitan? Change your attitude. Kapag na-reject ka, anong pwede mong sabihin sa sarili mo? Wow, this is just a training. And every no na nare-receive mo is a step closer to the people that will say yes to you. No? So, huwag kang matrap kapag ikaw ay na-reject. Change your attitude. Slow progress is still a progress. Ganon dapat ang iyong attitude. Okay, next. Be the change you want to see in your team. Anong gusto mo makita sa team mo? Active sila, di ba? Dapat ikaw active ka. Di ba? Okay. Gusto mo, nag-challenge sila. Di ba? Kasi ibang topic po napaka-importante po kasi ng challenge. Okay, mamaya ko na siya explain. Okay? So, kapag yun nga, kapag gusto mong lumaki, mamaya na po yung challenge. So, kasi baka maano ko yung topic ko doon. Okay? There's always a way if you are committed. Ano yung kasabihan sa Pilipino? Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Yun po yun. There's always a way when you are committed. Kasi if you are committed, you will make a way. Ganun po yun. Ngayon, kapag puro reason, negative, ibig sabihin ayaw mo. Yun lang po yun. Okay? As simple as that. Okay? Next. Step 3, name list. Kailangan mong isulat ang iyong prospect at ang iyong mga members. Yung pong mga partners mo. Bakit mo kailangan isulat? Okay. Make no prior judgment. Pag alam mo may gusto kang isulat, tapos hindi po pwede ito. Ganun na, negative na agad. Well, Atomians, our role is to share Atomy the decision whether they will join Atomy or not ay yung prospect. Do not make decision for them. No? Ulitin ko, ang role mo is to share. Ang mag-decide siya. Kaya don't make prior judgment. Pero meron akong kwento, no? Noon kasi sa Angeles noon, dahil nagbigay ng si sponsor, sabi niya, sige, ang makapag-invite ng 5 attendees, meron siyang gift, mga Atomy products. Yung ibang kasama namin, pati yung mga nagbabakal bote, in-invite. Para mabuo yung 5. Siyempre, dungis-dungis, tingnan mo yung na yon. Yan, hindi ko sinasabing nag-judge ka. We make prior judgment. Hindi. Make no prior judgment doesn't throwing away your common sense. Alam mo namang nagbabakal bote yung tao na, tinanong nga niya, ano po yon? Anatomy? Ano po yung anatomy? Di ba? See? Okay, so what I'm trying to point out is, make no prior judgment, but of course, include the common sense. Okay? Next, the more names you have, the better. So, kapag marami kang naisulat, mas maganda. Kasi, for every 10, according to study, for every 10 na na-invite mo, only 1 ang pwedeng, sabi ng 10, oo. Sabi ng, nag-oo yung 10, pero isa lang yung darating. Ganun po yun. Based po yan sa study. So, kung marami kang isulat, nagsulat ka ng 50, ilan ang posibleng dumating? 5. Di sila nakikinig. Di mo for every 10, may possibility 1. Kung 50 ang sinulat mo, ilan ang posibleng dumating? 5. Ganon. So, huwag ka lang makontento sa isa na mag-invite kasi i-indyanin ka rin yan. Okay? Kaya dapat, continue. Make list, try to invite every now and then.
Okay, next. Focus on action takers or the serious ones, not time wasters. Look at your team. Okay po? Tingnan niyo yung team niyo, no? May indication kung sino yung mga seryoso sa mga member nyo. Okay? Eto na po. How to ID serious members. Paano mo malalaman yung mga seryoso sa mga member mo? They have goals. Tanungin mo yung member mo. Kailan ka gustong mag-sales master? Okay? Although medyo malaking goal yata yan, okay? Pag wala siyang sinabi sa'yo, mag-isip ka. Okay? Hindi siya seryoso. O kaya, huwag mo nang palakihin. Anong goal mo sa araw na to kay Atomy? Pag wala siyang sinagot, andiyan siya, para lang may sabing Atomy member siya. Pero kapag wala siyang ginagawa, ibig sabihin, hindi siya serious. Okay? Next. Okay, yan, nasabi ko na kanina. They have list of names. Alam mo, alam niya kung sino yung mga prospect niya, kung sino yung pupuntahan niya. Meron siyang prospect. Another, they are fun to be with. Diba? May kasabihan, birds with the same feather flock together. Diba? Totoo yun. Oh, halimbawa, ang goal mo, I want to be a sales master in January. Diba? Yung mga members mo na same kayo ng goal, para nagkakaintindihan kayo, right? Iba naman, yung ibang members na iba ang kanilang goal, sila naman ang nagkakaintindihan. Okay lang yun. No? Kanya-kanyang, gusto sa buhay. Okay? Pabayaan mo sila, yun ang gusto nila. Ikaw, try to find that someone that would fulfill your dreams through your partner. And this partner has the same dream that can be fulfilled through you, through the sponsor. Okay? And they are positive. Sa military, ganito po. Jump, sabi ng commander. Anong sagot niya? Alam mo, sabi ko dito, jump. Ay, no. Hindi po ganon sa military. Jump. How high? Let's do challenge. When? Yun yung mga taong positive. Let's do challenge. Ay, challenge. See? That's the difference. Nagbigay lang po ako ng example. Okay? So, let's do challenge. When, ma'am? Okay. So, these are the positive people. Okay, nagiget? Okay. Sana nakakakuha po kayo ng, ng idea, no? Based naman po yan kasi sa experience natin, no? Yung mga ganyang sitwasyon. Okay po. Experience ko naman po yun, hindi ko sinasabing ganyan ang experience nyo. Okay, so next. This is very important. 3 words for new members. May I see the hand of new member? Pakitaas po yung bagong dating. Oh, listen, sir. 3 words. 1, expose. Saan mo sila expose? Like this. Dapat mag-attend sila ng mga seminars. Kailangan nilang malaman, maintindihan. Ano si Atomy? Sino si Atomy? Ano ang kaya niyang gawin para sa buhay mo? I will use an analogy. Kapag may nililigawan ka or may naligaw sa'yo, una, kikilalanin mo. Kasi kapag hindi mo kinilala, hindi mo kayang mahalin yan. Pag minahal mo na siya, pagsisilbihan mo siya. That is exposed. Okay, ganyan kay Atomy. Kailangan ibabad mo yung member mo sa system, sa pag-aaral, sa success academy, sa one-day seminar. Why? Kasi pag na-expose niya siya, kapag nalaman niya si Atomy, he will or she will appreciate Atomy. Mamahalin niya si Atomy. And once na minahal niya si Atomy, she will do or he will do the business. Okay, so yung may invites sa mga new members, expose nyo sila sa seminars. Second, involve. Bakit mo kailangan i-involve? And paano mo pala sila i-involve? Wow. Product testimony mo sila?
1. Second, product introduction. Third, marketing plan, life scenario, and finally, vision. Dapat maramdaman nila that they are connected. Kapag na-involve mo sila, congratulations, you've got another leader. Yes. Yes. And of course, upgrade. Ano po ito? Ito na po yung challenge. Ito na po yung mastership. Yung pong tubig sa ilog na stagnant, masama ang lasa ng isda. Sa Kapampangan, lasang putik. Gilik, yon. And hindi nabebenta sa palengke, tinatapon. Ganyan din po sa atin, no? Tayo pong mga sponsor or members na may partner, dapat mag-upgrade ka. Kasi pag hindi ka nag-upgrade, stack up yung tao sa baba mo. Yeah. Kaya dapat, nung gawin mo si Atomy, kaya nga dapat nag-aaral ka, no? Nandiyan dyan yung commitment mo sa partner mo na you will make him or her successful. Kaya nagkakaroon ng problema sa lipatan ng lineage. Di ba? Reality. Reality bites. Okay? Now, so alam mo na posible kang iwanan ng partner mo kapag hindi ka kumikilos. Alam mo na palang solusyon. So kailangan kumilos ka na para hindi ka iwanan ng partner mo tapos sasama-sama ang loob mo kasi lumipat si partner. Kasi ayaw mo mag-improve, ayaw mo mag-upgrade. Upgrade means progress and progress lead to success. Yun po yun. So please, tandaan niyo po yung importante yung tatlong words na yan. Expose, involve, and upgrade. Are you learning? Okay, salamat naman po. Next. Step 4, invitation. Okay. Sino po naka-invite ngayon? Marami. Okay, 1,000. Very good. Ang dami nila. Okay? Kahit na 100 lang tayo, pero million dreams naman ang meron sa atin. Daig yung millions na attendee na zero dream. Di ba? Yun lang po yun. I don't believe in numbers. Numbers are liars. Naglala yung number, di ba? Sa exam. Oh, minsan may plus ka lang, kaya mataas ang exam mo. Oh, ganun lang yan. Okay? Step 4, invitation. How to invite? Wow, there are a lot of ways how to skin a cat. Marami pong paraan para mag-invite. Telepono, mobile, message, face-to-face, lahat. Lahat. Okay? Business opportunity is everywhere if we are business mindset. Business-minded, I mean. Parang nung nagpunta kami mo ng somewhere there, kung sino lang makita ng sponsor ko, nare-reject siya, pero okay lang. 2 beses siya na-reject. Kinakausap niya kahit hindi kamukhang lahi. Through translator. Na-reject siya. Kasi why? Supposed to be you are there enjoying, pero yung nasa isip niya, business pa rin. Di ba? Ganun talaga po kapag ikaw ay business-minded. You see, every opportunity knocks in front of you. Okay? Next. Step 5, STPs. Sinama ko po yung product. Ang hirap kasing mag-STP na walang product. Okay? Nagtutura ka tapos walang produkto. Okay, ito po ang nasa isip ko kapag nag-STP ako, ha? STP is show the plan and the products. Every STP is a chance to change someone's life. Kapag ganyan po ang nasa puso at nasa isip nyo, magana kayo na mag-STP. Kasi you believe through you that you can change someone's life. Okay? Okay. Ito na po yon. 2 types of people after STPs. Yes, ma'am. No, ma'am. May pumayag, may hindi naniwala. Totoo po yan. Okay. Caution. How to handle objection is important. Dapat lahat ng kanyang doubt
lahat ng kanyang tanong, nung nagnono na yan, ay masasagot mo. And the only way to answer all those doubts is to have a deeper understanding and knowledge about Atomy and its products. Okay? You can turn that no dahil magaling kang sumagot. You can turn that no into yes. Ano ang puhunan? Dapat alam mo ang company mo at ang mga products and everything about Atomy. Kapag hindi mo yun nasagot, you mess up this step and all the efforts will be in vain. Sayang ang pagod mo, sayang ang pera mong ginastos, sayang ang panahon mo kapag hindi mo nasagot ang kanilang mga tanong. Okay? Kaya anong dapat mong gawin? Mag-aral, mag-attend ng mga seminars. Okay? Best way to handle rejection. Okay, so sabi nga may kasabihan, no? You cannot please everybody because if you please everybody, you please nobody. Meron at meron magre-reject. Someone will, yes. Some will not. So what? Next. Anong ibig sabihin yan? Kapag nag-yes siya sa'yo, celebrate. Isama siya sa GC. Let us all welcome our new member. Yon. Tapos, papalakpak na yung mga ibang doon sa GC members. Welcome po, Ma'am Marina, to Atomy family. Ganon. Celebrate. No? Yung nag-yes. And yung some will not naman. Respect the decision. Baka hindi pa time. Huwag kang magalit. Pabayaan mo lang, no? Oh, balik-balikan mo lang yan. Mapapayes mo rin yan. Okay? Kapag na-reject ka, so what? You still have the same enthusiasm and energy. And next, proceed. Huwag kang magmukmok kapag ikaw ay na-reject. Go ahead, proceed. Find that yes people. Okay? Next. Ask the following after STPs. Ask the following questions after STPs. Is the company strong and enough to last long? O sino nakakaalam na hanggang kailan mananatili si Atomy? Hanggang ilang taon? 100 years. Very good. Okay, itanong mo yan, no? Dapat nasasagot niya. Pag hindi niya nasagot, hindi siya nakinig or hindi ka marunong mag-explain, which is which. Second, does the marketing plan appeal to you? Itong marketing plan, medyo hindi niya maintindihan. Okay? Kasi ako po ganun nun eh. Hindi ko naintindihan ang marketing plan, pero nagko-commission ako, hindi ko siya naintindihan. Okay? Kaya kailangan niyo mag-commission para maintindihan niyo yung marketing plan. Okay? Another, are the products competitive in quality? Yan po kasi yung hinahanap ng mga business-minded person. Sagot natin, yes. They are absolute product and absolute quality. Yung po na-explain kanina ni Ma'am Jane Manurina. Okay, dapat alam po natin yan. Ngayon, tingnan mo ngayon yung pinag-STP mo. Kapag hindi niya naintindihan, i-one-on-one mo. Okay? Isaksak mo sa baga niya hanggat maintindihan niya. Okay? Para she will say yes to you. Okay, next. Malapit na tayo. Oh, the no people. Okay. Ano yung pwedeng maging attitude mo? Do not be upset. Do not give up. He can be your customer, if not a business partner. He can introduce friends to you. Okay? So, wala kang katalo-talo. Kahit na nag-no siya sa'yo, pwede mo siya nang tanongin, ay, may kilala ka bang mahilig sa ganyan? Through that person, he can lead you to other person. Kaya, do not make prior judgment sa iyong mga prospect. Okay, next. Okay, for the yes people, yung nag-yes, make hay while the sun shines. Anong ibig sabihin? Mabilis ka dapat kumilos. Halimbawa, may gusto siya sa product, dapat meron ka agad. Kasi bakit, alam nyo? Interest fades. Motivation fades. Kaya dapat, pag in-explain mo si Omega or si Hemuhim, dapat meron ka. Kasi, halimbawa, bukas ko po dadalhin. Wala na yon. Mawawala na yung kanyang interest. Kaya dapat, kapag nagka-interest siya,
during your STPs, dun pa lang sakyan mo na. Huwag mong pabayaan mawala ang kanyang interest at motivation. Yun, kaya dapat kapag nag-STPs ka, may product ka. Ipakita mo si website, yes, pero dapat meron kang on hand. Kaya dapat mag-challenge ka para meron kang ini-introduce na product. Okay po? Okay. Those, alam mo naman po, no, yung makakasama mo, business partner, sila yung may mga pangarap. Okay? These people, they who joins become your business partners as long as they have a dream, pangarap, willing to change. Kailangan mong magbago. Bakit hindi ka nagtatagumpay? Okay? Baka hindi ka gumagamit ng products. Hindi nakikita yung resulta sa'yo. So, kailangan gumamit ka ng maraming products. Di ba? Ilang STPs ang ginagawa mo. Baka isa lang. So, kailangan mong dagdagan. Ganon, you have to evaluate, no? Yung sarili mo. And, of course, sacrifice. Let us admit, no? Kay Atomy po, kailangan ng konting pera. Kasi mamamasahe ka. May prospect ka. Kaya mo bang maglakad, puntahan yung prospect mo? So, kailangan may pera kang pamasahe. Hindi pwedeng wala kang gagastusin, no? Kailangan mong mag-sacrifice. Nando doon yung sacrifice. Okay? So, kaya nga minsan hindi nagtatagumpay yung iba eh. Kasi ayaw nilang masugatan. Ayaw nilang masaktan. Kasama po yan yung sacrifice sa paggawa ng business. Okay? Kapag nakita mo na yung partner na yan, no? They have dreams, they are willing to change, they can offer sacrifices, tandaan mo, that person will create a big network. Kaya, ano dapat mong gawin? You need to build a good and strong relationship with them. Huwag mo siyang pakakawalan. Kapag nakita mo yung partner na may pangarap, willing mag-sacrifice, okay? At willing magbago. Through that partner, you can build a bigger network. Nakita niyo na ba yung partner na yon? Meron na po ba kayong partner na ganon? Oh, congratulations. Okay? So, yun po. Okay. Next. 6, follow-up. This is the most important in the 8 steps of success. Why? Okay. Ganito po After STPs, please take note. Within 24 to 48 hours, i-follow up mo siya. Just, anong klaseng pagpa-follow up? Ganito lang. Hello ma'am, just checking if you have any questions about the STPs. You open the conversation. Okay? Kapag hindi ka niya sinagot, wag mo siyang kulitin. After, okay, mamaya makikita natin, okay? So, yun. Within 24 to 48 hours, i-follow up mo. Now, dun sa prospect yun. What about sa member mo? Okay? Kailangan mo rin pina-follow up yung mga member mo na, hindi lang yung mga prospect mo. Okay? Show interest in your team. Ask them, partner, bakit hindi ka na nag-a-attend ng mga seminars? Tinanong ko yan. Ang sagot niya sa akin, wala akong pera. Okay? Ito yung sagot ko. I understand. Okay? Walang problema. Ako din dati wala akong pera. But remember, seminars are free tools that help you grow your business para eventually, hindi mo na maramdaman yung no money moments na yan. Diba? Kapag hindi ka maka-attend sa PUC, wala kang pera, may online naman. Diba? Yun. Kaya minsan nagkukulang sa commitment. Kaya marami ng dahilan. Okay? So kung gusto mong hindi na maranasan yung no moments na yan, let's plug into the system. Lagi kang mag-attend ng mga seminars para hindi ka mag-lowbat. Okay? So next. Yan. Ito rin ang gusto kong matandaan nyo. Bakit kaya walang PB?
Kasi at least ngayon konti lang yung bago. Why no PBs? According to study, 80% never make a follow-up with a prospect. Halimbawa, 100 tayo dito. 20 lang sa atin ang nagpa-follow up. Yung 80, pagkatapos ng STP, kapag ng seminar, wala na. Kaya, bakit ka nagtataka walang PB? Kasi hindi ka naman nagpa-follow up. O dapat, no? After STP, within 24 to 48 hours, follow up. Next. 25% make a second follow-up and stop. Una, 24 to 48. On the third follow-up, dapat on the 5th day, i-follow up mo na. Ang nagpa-follow up lang daw noon is 25%. So, kung 100 tayo dito, 25 lang ang nagpa-follow up. So, then nag-expect ka ng maraming PB, hindi ka naman nagpa-follow up. Okay? Based po yan sa study. Next. 12% only make 3 contacts and stop. Oh, nakatatlong follow-up pa lang, huminto na. Ala, patay na yung prospect. Okay. Next, only 10% of Atomians, tayo po, no? Make more than 3 contacts. 10% lang ang gumagawa ng more than 3 contacts. So, kukunti lang. Why not 100%? Para hindi ka nagre-reklamo bakit wala kang PB. Okay? So, dapat marami ang magpa-follow up. Oh, this is reality. This is based on sales. Okay? 2% of the sales are made on the first contact. Kaya dapat kapag mag-STP ka, kapag may kilala ka, may dala-dala kang Atomy product sa iyong lalagyan. By accident, may nakatabi ka sa jeep or whatever, mabebentahan mo na siya. Based on study, pwede kang makabenta. Okay? Pwede kang makashare ng Atomy product. So, 2%. Next. 3% of the sales are made on the second contact. O nadagdagan. Dahil finalo up mo, nadagdagan ng sales mo, 3%. Next, 5% of the sales are made on the third contact. Oh, lumalaki. Anong ibig sabihin? The more you contact the people, the higher the PB gets. Diba? So, sa kakakontak-kontak mo, lumalaki ang sales mo. Next, 5% of the sales are made on the third contact. 10% of the sales are made on the fourth contact. Ibig sabihin, don't stop na mag-follow up until you reach the 14th contact. Kasi 80% of the sales. Very tip, kapag ikaw ay nag-challenge at gusto mong maka-accumulate ng maraming PBs, so kailangan 5 to 14th contact, wag mong tatantanan ang prospect mo. Of course, yung pagpa-follow up may technique. Hindi natin yan pag-usapan ngayon kasi aabot tayo ng gabi. Okay? Pero yun ang importante. Dapat minimum of 5 to 14 contact para marami kang PBs na makuha. Okay? Sana po nakukuha nyo, no? At least nakakapag-share, no? Based po yan sa marami kong binasa. Okay, so next. 7. Malapit na po tayo kasi step 8 lang yan. Consultation. Ano ang kailangan mong i-consult? Okay, this is it. Group your personal PB and group PB. Ibig sabihin, kung kailangan nyo pong i-check yung mga PBs ng partners nyo. Ibig sabihin, pag walang PB, hindi sila gumagamit ng Atomy products. Hindi po sila. And group PB, hindi siya nagsishare. So, product use shows your commitment. Ako po, lahat yata ng gamit sa bahay ko, puro Atomy. Kayo po, Atomy products na po ba lahat ang ginagamit nyo? O, isa lang ang sumagot? Oo. Kasi makikita mo yan eh. No? It shows your commitment sa pag-ano. Kaya minsan nakakita ako nagtitinda ng kape, Atomian, tapos may ibang kopi ko. Ano yung isa? Mahablang? Ano ba yung mahablang ka ba yun? Ay, o yun. Kasi hindi po ako nagkakape ng iba. Hindi, dapat ganun. Dapat, let us all be loyal to our, Oo. Kasi namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi maganda yun. That's ungrateful. Okay? Yun po, So, kailangan mo nakikita yung mga members mo. Kasi kahit nakwentahin mo, nagtututbrush kaya sila. O yung toothbrush po, twice
yung pong toothbrush natin, baka po, ito lang po ang gamit. Buti na lang po, nung nagpunta kami doon sa ibang bansa, nalaman ko, yung toothbrush po natin, isang good for 1 month lang po yon with 2 times use. Ano po, hindi po yan 3 buwan, 6 na buwan. Isang buwan lang siya with 2 times a day use. Kung 3 times a day kang nagtutoothbrush, hindi po yan dapat aabot ng 1 buwan kasi it reduces the efficiency. Ano po, yan. Kaya, nagtututbrush kaya ito? Ba't wala siyang PB? Mga ganon. Nagtututpaste? Ganon, di ba? Kapag po inupuan mo, kwentahan mo lang yung nagagamit na Atomy, dapat may points. Ibig sabihin, hindi po sila gumagamit. Ganon po yan. So, consultation. Next. Ilan po ba sa mga team mo or mga member mo ang nag-a-attend ng Success Academy or yan. Kasi malalaman mo na mabilis ka magtagumpay kapag may kasama ka sa pag-attend ng mga seminars. Okay? Sa pag wala kang kasama, better luck next time. Okay. Okay, I hope, no? I am getting into it. Okay. Ano po yung kailangang i-consult? Okay. Yan po. STP, Success Through People, number of people, ilan yung na-invite mo, ilan yung na-register mo, ilang beses, at resulta. Ano yung resulta? Okay, nag-member ba sila? Nag-purchase ba sila? So, kailangan mo rin tinitingnan yan. Kailangan mo rin chine-check. Kailangan kinoconsult. And of course, goal. Success in Atomy is all about mastership. May paraan po para mag-challenge ka, kumuha ng sales master, paramihin mo lang yung consumer. Yan po ang goal ng business. Kasi kapag wala kang mastership, you're not committed, you're not serious in doing the business. Kaya dapat, hanapin mo ng hanapin yung mga pwedeng magbigay sa'yo ng TVs. Create more consumers. Tanong, goal, okay lang ka mag-challenge, kailan ka mag-sales master, kailangan may time. Kailangan alam ng partner mo at alam mo kung kailan kayo mag-challenge ng mastership. And then team management. Dapat constant ang communication, kaya may GC kayo. Okay, so every quarter, ito ang goal natin. Let's do challenge. Yan. So, nando doon. So, doon mo na kinukumusta. O kumusta yung day 1 mo, nakapag-invite ka ba? Yan. Kasi may goal kayo na mag-challenge every quarter. So, team management. Next, duplication. Okay. The core, ang pinaka-essence ng networking and direct selling lies in its ability to duplicate and multiply. You cannot multiply your team by dividing them. Huwag mong sirain ang grupo mo. No, you cannot multiply your team by dividing them. Okay, dapat you can multiply your team. Paano? We grow by helping others grow. Di ba? Kaya na tayo nagtutulungan eh. Tulungan mo yung member mo na mag-grow. Eventually, mag-grow ka. And that is duplication. The person you become, the habits you build, the stories you create, these are what your team will copy. Okay? So, napakalaki ng role ng sponsor. You must set a good example, no, to your team members. Okay? Thank you. The more and faster you duplicate, the bigger your network will be. No duplication, no multiplication. And of course, remember this truth. Nothing changes until you change. Nothing moves until you move. And nothing grows until you take action. Okay? Thank you very much. This has been Sharon Rose Master, Marina Chodoro.